Dati kang Marcos loyalist, ba't ka nag-withdraw? Eh, sino ba lang hindi magwi-withdraw? Nakitang-kita mo naman yung nabudol tayo. Maraming mga pangako na hindi natupad. Yung continuity nga lang eh. Na build, eh. May nagawa ba? Wala, di ba? Tapos meron siyang deklarasyon sa SONA, 5,500 flood control project na natapos na. Tapos marami pang kasunod. Eh, nasan yun? Ngayon pala, puro ghost project. Doon pala makikita mo na nabudol ako. Ngayon, bilang independent na tao, bilang mamamayang Pilipino na ginagamit ang utak at puso, eh talagang magwi-withdraw ako dahil wala na akong aasahan na pag-unlad sa kanya. At ngayon, aaminin ko sa inyo, nasa Duterte ako. Kasi na-compare ko eh. Yung performance ni Duterte tsaka ni BBM ngayon, na-compare ko eh. Ang laki ng pagkakaiba eh. At saka ito nagkaroon kami bilang ex-OFW, nagkaroon po kami ng sariling kagawaran na kung tawagin ay Department of Migrant Worker. Eh, dahil po kay Pangulong Duterte, bago po siya bumaba, tinupad niya ang pangarap naming mga OFW, naming mga ex-OFW. Nagkaroon po kami ng sariling departamento under Republic Act 11641. At ito'y nagkaroon ng kapangyarihan at naging batas. At ngayon po, ayun po, meron na po kaming sariling tahanan, Department of Migrant Worker. Kaya salamat kay Pangulong Duterte. So, pwede bang magbigay ka ng mga, kasi ang laging sabi ng mga Marcos loyalist, ano daw mga nagawa daw ni Duterte? Ang dami. Ano ba mga nagawa ni Duterte? Ang dami. Unang-una, peace and order. Economic stability. More highway, more bridge. Napakarami niyang nagawa, mga kapatid. At ito pa, ang passport ng aming mga OFW ngayon ay naging 10 years validity. Yun po, malaking bagay po yun, kasi dati 5 years lang. Sa 5 years, bitin na bitin yan eh. Katulad ko, naka 21 years ako. Sayang nga, hindi ko na-enjoy yung 10 years. Hindi ko na inabot. Isipin nyo, 21 years ako. Nakailang passport ako. Sa tigpa 5 years. Nakalimang passport po ako. Sa 5 passport, samantalang kung kay Pangulong Duterte na sana inabot ko o nagsimula ako, malamang 2 passport lang po. Pero naging 5 po yun. Ang dami po, naipon ko na. Kaya yun pa lang po, malaking, alam nyo kung bakit malaking bagay? Unang-una, naka-menos kami sa gastos. Pangalawa, kahit ilang beses kami balik, hindi kami na-hassle. Kasi pag malapit na mag-expire dyan, 3 months before expiration, you must to be renewal. Pag ni-renew mo, maghihintay ka, hassle masyado. Pero dahil nga kay Pangulong Duterte, na-enjoy na nila, hindi ko na-enjoy yun, na-enjoy na nila yung 10 years. Maging ang lisensya ng ating pagsasakyan, pagmamaneho, 10 years validity na rin po. Isipin mo, hindi ka na laging pumipila sa LTO. Nakabawas ka ng gastos na dati yearly, nagre-renew ka, punta ka, pila. Eh, pag 10 taon na, ang tagal, bago mo enjoy ka na sa lisensya mo, bago ka pipila uli, bawas gastos. Di ba? Malaking bagay. Laglag bala, tsaka bukas bagahe. Natanggal yan, nawala yan ang panahon ni Pangulong Duterte. Dahil takot sila kay Duterte, hindi nila ginagawa yan. Kaya malaking bagay, ang laki ng pagkakaiba talaga at ang maraming nagawa ang Pangulong Duterte. Itong tinutungtungan natin ngayon. Dolomite Beach, enjoy ang mga tao. Ngayon nga, merong dragon boat na ginaganap. Ayun, meron pa nga diskriminasyon dito. Sige nga, itanong nyo yun. Ako kasi pakiramdam ko, kapag may mga ganyan, tapos pinagbabawalan na tayong pumasok doon, kaya lang may mga tao doon, close up mo. Kaya lang may mga tao doon, mga participant yan ng dragon boat. Nung nakaraan, wala naman dragon boat, pero sarado pa rin. Ganyan pa rin. Ibig sabihin, parang dinidesign na yata nila to ng private. Kasi hindi naman dapat lagyan ng ganyan tsaka bakit naninita. Tapos ang pinagtataka ko pa, yung public restroom, hindi natin pwedeng gamitin. Nakasara din. Pero maganda yun Maganda yung public restroom nila. Kasi pag tinawag na public restroom, ibig sabihin, gamit na restroom ng publiko. Hindi pribado, pero yung pamamalakad, parang lumalabas dito, pribado. Dinidesign yata nila ito ng private kasi kung papansinin mo, talagang nililimitahan na ang galaw ng tao dito sa loob. Tsaka strictly talaga, meron pa dung
Dati nga, nakaranas pa kami pumasok nung nakaraan na may attendance eh. Oo, nililista kung sino yung pumapasok, pero may umangal na tao. May isang concerned citizen na nagreklamo. Sinita yung mga guard. Bakit daw kailangan lumista? Eh, we are a Filipino citizen. Bakit kailangan lista? Tsaka ito, ang alam ko dito, public ito. Public park o public beach ito, hindi ito private. Kaya dapat kahit sino ang lumabas, kahit sino ang pumasok, at lahat ng pasilidad dito dapat libreng gamitin ng mga tao. Pero napansin ko, pati yung toilet nila na wala namang sira, na maganda naman, tinitingnan ko maganda eh. Ang problema, may restriction. Hindi rin pinapapasok at hindi pinapagamit. Nung tinanong ko, saan iihi ang mga tao? Meron daw pota cabin dito na gagamitin. Bakit sa pota cabin eh, may restroom naman? Di ba? Ibig sabihin, they are planning to make private. Siguro, ganun na yun, magiging private. Pero wag naman sana kasi ito, ginawa itong proyekto na ito ni Pangulong Duterte para sa mga mamamayan ng mamamayang Pilipino. Para merong relaxation of mind kasi dito maganda oh. Maaliwalas, may sunset, may sunrise. Maganda rito kung kita nyo kahit mga ibang lahi nagpupuntahan dito. Malaking tulong po ito. Pero ito po ay public, hindi po ito private. Kaya sana naman, wag nilang i-disenyo sa private. At pangalawa, itong bagay na ito na may nilalagyan nila ng ganyan, parang dinidiscriminate naman nila ang mga namamasyal dito. Limitado. Hindi ka pwedeng pumunta ron. Pero ngayon, nandun yung mga nagparticipat ng Dragon Boat. Andun sila, pero kami hindi makapasok. O di, ibig sabihin, this is a private, no? Parang ganun. Eh, samantalang ito ginawang project ni Pangulong Duterte para sa lahat, free for all Filipino citizen, and even the foreigner. O, pero nakakapagtaka, limited kami rito. Kung pong mga private school na yan, hindi po tayo against that. Unang-una, sila rin man po ay nagbabayad ng buwis sa ating bansa. Sila man din ay nakakatulong para umasenso at maging develop ang ating lungsod. Ang akin po dito, hindi po tayo against dito. Sabi ko kanina, ang 1 milyong mahigit na populasyon ay napakalaki po nun. Lalo ngayon, talaga naman, ang totoo, marami po ang mga kababayan natin sa 2nd District at buong Antipolo na nag-aaral din sa pribado. Bakit po? Kulang ang pasilidad, kulang ang mga school building sa publiko, at minsan pa, alam naman natin, mainit, no? Hindi komportable ang ating mga anak. So, gugustuhin ba natin na hindi komportable ang ating anak? So, kaya po yung dinadala dito sa mga private hospital. Kalidad ng pag-aaral, parehas. Dahil ang curriculum ng public, parehas ng curriculum ng private. Ang akin dito, mas isusulong natin na dagdagan ang mga school building sa lungsod ng Antipolo. Yung mga public school ito, dagdagan ng teacher, taasan ng sahod, bigyan ng magandang benepisyo para hindi sila umalis, para ma-encourage, para manatili sila na nagtuturo sa pampubliko. Ito po ang karaniwan na problema nila at kinaing nila. Hindi naiitugma yung sweldo. Panahon na rin para ang ating mga public school teacher ay bigyan ng mataas na benepisyo at sahod. Yes. Ito nga, kasi mayroong mga reaksyon na kaya daw hindi magkaroon ng libreng pag-aaral sa kolehiyo sa iba't ibang mga lungsod, hindi lang dito sa dahil nga mayroong sangka yung mga pribadong eskwelahan. So para magiging para yung mga namumuno raw medyo pantulot doon dahil pasasagasaan yung interes ng mga pribadong eskwela. Kaya ang tanong ko kanina, kaya ho ba natin igiit para talaga doon sa libreng pag-aaral sa mga estudyante dito sa Antipoleño? Salamat po, KGB. Yung follow-up question na yan, yung igiit, 100% tayo dyan. Igigiit natin na paramihin ang public school sa Antipolo. Bakit ka mo? Paano yung hindi nakakariwasa? Paano yung walang kakayanan na mapag-aral sa pribado?
Saan ang tungo nito? Pahihintuin ba natin ang mga kabataan na ito? O ito ay tutulungan natin na makapagtuloy sa kolehiyo, makapagtapos ng kanilang pag-aaral? Siyempre, kaya ang long-term plan natin dito, magkaroon ng University of Antipolo. Ano po? Magkaroon ng DOH Hospital. Hindi naman competitor yan eh. Marami namang populasyon. Ay, yung 1 milyon, pagdating na ng 10 years yan, dodoble yan, baka maging 2 milyon. Hindi magiging sapat ang mga establishmento sa lungsod ng Antipolo, lalo na po ang hospital at ang eskwelahan. Kaya sabay po ng development, kasama po yan, ay ating tututukan at ating pong ipapriority dito sa Kongreso sa Eclavan District ng Antipolo. Ayan. So, good morning po, vlogger, biyahe ni Benji TV. So, kanina, lagi mo sinasabi yung pagbabago. So, kailangan, bago natin mano yung pagbabago, puputo muna tayo ng bago, kagaya ni Kuya Red. Diba? Yes. Ganito yun, ang tanong ko, napapansin naman ninyo, lahat kayo, kaliwat kanan, yung mga kalamidad. Diba? So nakalagay dyan yung short term, sama na rin natin yung long term. So paano ninyo gagawin yung mga emergency shelter, sir? Dahil kailangan natin yan dahil sa kaliwat ka ng mga kalamidad para sa kaligtasan ng inyong distrito. Salamat, Kuya, sa tanong. Paano natin mapapanatili? Una-una, panatilihin natin ang ating kalikasan. Isa po sa bahagi ng tao na nilikha ng Diyos ay ang kalikasan. At ang kalikasang ito ay ating sinira, kinalbo, Diyos ko, aray ko. Siguradong kakalbuhin din tayo nito. Ano? Sa anong pamamaraan? Matinding pagbabaha, landslide, at saka flash flood. Dahil unti-unting napapahanot, unti-unting nakakalbo ang ating mga kabundukan. Reforestation. Yung tunay na reforestation, hindi yung frustration. Ano yon? Frustrated na yung mga kalbong kagubatan hindi hanggang ngayon, hindi po natataniman. Bakit hindi natin subukan na taniman natin ngayon? And 10 years from now, may mga puno na natutubo dyan at talaki na at haharang panahon ng kalamidad. Kailangan kasama po yan sa ating plano. At yung pong risk reduction o yung emergency response natin po, isusulong ko po na ipalakasin palalo ang emergency response sa Antipolo. Ano yon? First aid. Kapag panahon ng kalamidad. Bagamat walang baha, konti lang, no, sa Antipolo, pero kailangan maging handa. Ano yun? Landslide. Ano po? Pagguho, pagbagsak ng mga puno. Kailangan ready tayo dyan. Dapat train, equip ang mga Antipolanians. Alam ang gagawin pag panahon ng kalamidad. Hindi yung pag panahon lang ng kalamidad sa kasasabihan. Kailangan advance. Advance ang impormasyon. At isusulong natin na ang bawat pamilya, yung meron tayong gagawin na apps, no? Susulong natin yan, imumukahin natin yan sa Kongreso, gayon din sa lungsod ng Antipolo, na gumamit na po ng apps pag emergency time. Ano yon? Isang pindot mo lang, mga cellphone, lahat makaka-receive. Maliban sa DRMNC. Ano? Local Emergency Response System. Na pagpindot mo lang, kung ikaw ay nandun sa lugar mo, ikaw ay automatic dahil dapat yan indicated. Located. Locator na yung lugar. Baba, may gumuguho na lugar dito, may landslide. Ay yung DRMC, ang sabi niyan, pangkalahatan. Hindi naman niya tinutukoy yung mga lugar, yung exact na lugar. Dito, sa gagawin natin, eksaktong lugar. Kung ikaw ay hambawa ay taga San Jose, pipindutin mo yung taga San Jose. Ito yung mensahe ng lugar sa mababa ng San Jose. Maghanda na kayo. Hindi yung pagdating ng bagyo, saka ka nagkukumahog. Plan, advance, para ang mga tao ay maging advance din ang kaisipan.
Salamat po. Para maayos na po yung dali na. After po ng follow-up question ni sir, next po si ma'am, tapos next po si... Tapos, sige sir. Okay. So, may plano ka rin na magkakaroon ng evacuation center. Opo, of course, dahil pagka nagkaroon ng kalamidad, lindol, bagyo, ay kailangan ay may malaki tayong evacuation center para makayanan nito yung dami ng ililikas sa panahon ng kalamidad. At yung pong evacuation center na yan, dapat dyan ay kumpleto. Ano po? May mga shelter dyan. Ano, hindi natin gagamitin yung mga silid-aralan. Sabi ko, bakit binagamit yung mga silid-aralan sa evacuation center? Ang luwang naman ng mga lupain ng Antipolo at luwang ng ang ating property ng Antipolo, nandiyan ang mga talagang evacuation center na kompleto ng pasilidad. Para hindi naman yung mga ililikas pagdating ng kalamidad, hirap na hirap. Kulang sa palikuran, sa inumin, kung pagkain, minsan nadidelay pa. So, minsan galing ng national, ang tagal ng responde. So, yan yung mga nagiging problema. Tutulugan mo sako. Ano, maglalagay ka ng karton dyan para lamang dyan matulog yung ating mga kababayan na lumikas. Dapat hindi ganon. Ang mga taxpayer dapat bini-VIP yan. Lalo-lalo na sa panahon ng kalamidad. Salamat po. Good morning po. Maiba naman tayo. Mhm. Yan, go. Malakas po ang boses ko. Hindi na. Okay lang. Nadidinig niyo po. Salamat po. So ito po ang kahilingan. Kumbaga lahat ng problema na banggit. Ito po yung halos number 1 din na problema ng mga taga-Antipolo, lalo na yung mga nasa sitio, mga barangay. Ganun po. Kung yung nakaraang administrasyon, like Tatay Digong, si Tatay Digong, number 1 niyang advocacy ay ang drug on war. Yung mga addict laganap, kumbaga, dumadami ang krimen sa Antipolo. So, ano po ang pwedeng maipangako niyo po kung papalarin po kayo? Ano po ang pwedeng solution natin sa ganung problema? Ang mga addict or ano na ba sa, may plano po ba kayo na maparehab? Kasi mga addict na po. Nung panahon ni Tatay Digong ay medyo nawala na po yon. Ngayon, alam naman ng balitang-balita na hindi na halos ligtas ang Antipolo kasi nagbalikan na naman ang mga addict. Salamat po sa tanong. Alam niyo po, ang drugs ay matinding problema. Una-una, sa pamilya. Kapag may drug addict sa pamilya, hindi ka magiging peaceful. Una-una, sisirain yan ang ating katawan, ang ating sarili. Pangarap, emotion, at ano pa, kalusugan. So, pagdating po sa laban kontra droga, kasama po ako dyan, nalalaban. Yes. Pero meron po tayong tinatawag na unang dapat solusyon. Save the user. Dahil sila ay mamamayan, sila ay tao na lapalayo lamang, naligaw lang ng landas, kaya nila nagagawa ito. Baaring may problema, personal, sa pamilya, sa pag-ibig, o ano-ano pa ang naging problema, kaya naging dahilan, naging drug addict. Kailangan, bago natin ito iparehab, o bago natin ito, kailangan malaman muna natin kung ano ang pinanggalingan at naging dahilan ng bakit siya naging addict. Kung kailangan na sila ay ipatawag, una-una ng barangay, pangalawa ay kailangan ay ang mga pulis ay mayroong mga list ng mga drug addict. Hindi naman bakit masama ba maging drug addict? Hindi yan masama ang maging drug addict. Ang masama dito yung ginagawa ng addict. Di ba? Sabi ko, mas magandang maging love addict ka na lang. Dahil yung droga, ma'am, yung droga, ginawa yan ng mga walang kwentang tao. Correct. Yes.
Ginawa yan ng mga taong gusto wasakin ang kapwa-tao. Yes. Ang mas gusto nating tutukan dito at dapat labanan ay ang mga pusher at drug lord na gumagawa at nagsisiwalat, bibigay ng matinding kawalangyaan at nagbebenta sa mga drug addict. Ipahuli natin yan. Dapat sila ay makulong. Dapat sila ay managot dahil siguro hindi nila naintindihan ang talagang dulot ng droga sa buhay ng tao. Ano po ba na kayo ng rehabilitation? Isa po yan ay rehabilitation. Siyempre, kapag ka na-find out mo na ang ating mga kababayan ay nalulong sa masamang gamot, kailangan i-rehab yan. Prevention is better than cure. Yes. At dapat sila iba nga mamamayan na mahal natin. Na dapat natin tulungan, kalingain, dahil paano sila makakabawi? Paano sila magbabago uli? Kung araw pa lang yon, ginadz na natin ang kanilang buhay. Walang ganon. Lahat ay bibigyan natin ng pagkakataon na makapagbago at maging maayos ang kanilang kinabukasan. Salamat po. Sige pa. Ano lang po para Moreno po? Sir, Isko Moreno. para maayos ang isali natin sa number 1, next po, susunod kay sir na magtatanong po. Sino po? Para po dire-diretso. Sa number 1, sir. Number 2, isa pa. Alam mo, pro ako sa adik. Number 3, ayun po. Number 1, number 2, number 3. Sige po, sir, please proceed po. Sir, tanong ko lang, halos lahat kasi naitanong na, at halos lahat, nasabi mo sa programa. Ano pong konkretong solusyon ninyo sa bahagi ng pabahay sa ating mga kababayan? Sabi nyo nga, 1 milyon ang residente ng Antipolo. Dito sa 2nd District, palagi ko, mas malaki. Mayroon po tayong programa ang gobyerno ng kabahay. Kayo po, kung kayo po ay pamarali ng maging policeman ng 2nd District, anong konkretong plano sa pabahay ang gagawin niya? Salamat po sa talong. Anong konkretong plano para sa pabahay? Dissenting pabahay, tunay na tirahan para sa mga Antipoleños. Yan po ang dapat. Marami po ang proseso at maraming programa naman ang dapat dyan. Unang-una, may ahensya na pamahalaan, NHA, na kapag ang iyong pinosisyonan o yung tinirikan ay hindi pagmamay-ari ng gobyerno at pagmamay-ari ng gobyerno, una-una, yung hindi pagmamay-ari ng gobyerno. Alam po natin dito sa lungsod ng Antipolo na marami pong informal settler. Bakit po nangyari yan? Dumami, dumayo, gusto magbaka sakali. Maganda ang lugar dahil flood free, no? At mapayapa, peaceful ang Antipolo. Kaya dumami. Kasama yan doon sa ating i-consider dapat. Dumami ang tao, saan yan napunta? Saan tumira yan? At kalimitan po dito ay nagbaka sakali na tumira po doon sa pagmamay-ari ng pribadong property. Ano po ang gagawin natin dyan? Makikipagtulungan po tayo sa ahensya ng pamahalaan at dito sa lungsod ng Antipolo, sa LGU ng Antipolo, na kailangan i-census ang mga informal settler sa lungsod ng Antipolo. At kung yung mga lugar na yan ay nasa pribado, dapat makipag-negotiate ang pamahalaan para yan ay mapa sa kanila na. Forever, siyempre. Walang mamamayan na gusto na siya ay naliligalig sa kanyang sariling tirahan. Na pagdating ng panahon, isipin niya, tatagal pa kaya kami dito? Anong klaseng plano kapag ganun ang nangyari doon sa ating mamamayan? Ang konkretong sagot, dapat makipag-negotiate ang pamahalaan lungsod kasama ang Kongreso, bigyan ng magandang programa ang ating mga kababayan sa lungsod ng Antipolo, lalo-lalo na sa 2nd District. Yung mga informal settler na yan, dapat na census at ano ang dapat magandang gawin. Plano para mapasa kanila na yung tirahan na kanilang pinapangarap. May CNP program, may SHAPC, mayroong NHA, at marami pang iba na pwede naman. Yung may kakayanan na bayaran sa
sa mahabang panahon pero mababang hulugan, gagawin natin 'yan. Sino bang gusto na pagdating ng panahon, yung kanyang tahanan ay hindi mapapasa kanya? Gusto ng bawat mamamayang Pilipino, hindi lamang ng Antipolo, na mayroong dissenting tahanan na pakikinabangan pagdating ng panahon. Yes, sir. Paano yung palakasan system paano sa inyong panahon? Ano yung magiging platform dyan sa palakasan system? Kasi usong-uso yan eh. Kaya maraming umahangal na hindi na bibigyan ng babae dahil karamihan kamag-anak, kakilala, at kaibigan. Sa ating pong paglilingkod, dapat pantay-pantay. Walang palakasan. Ano ba ibig sabihin ng palakasan? Kilala ka ni Kong, ikaw ang mauna. Kilala ka ni Kuya Jimmy, ikaw ang mauna. Kung baga, ipapriority mo sila. Lahat tayo ay pare-parehas. Lahat tayo ay taxpayer. Mahirap o mayaman, dapat pantay-pantay. At isa po sa ating programa, dapat yung pong proseso ng pag-avail o magkakaroon ng sariling tirahan o pabahay, paliitin na lang natin, paiksiin natin yung requirements. Dahil minsan, yung requirements, yun ang nakakapagpabalab, yun ang dahilan kung bakit hindi sila makakuha at maka-avail ng pabahay. Paiksiin natin. Siguro, mga ilan-ilan na lamang na IDs o requirements na pagpapakita na siya ay may kakayahan. Una, siya ay gusto niya talagang manirahan. Siyempre, sino bang hindi gusto manirahan? Di ba? So, yun, paiksiin, paliitin natin. Pasimple na lang yung mga requirements. Dahil alam niyo po sa requirements, ang dami pong hindi po nakaka-avail. Una-una yung sahod. No? Kailangan i-compute. Ilan kayo mag-asawa? Ilan kayo magkakapatid? Titingnan agad. 20%. Dapat, eto ang mapupunta sa bahay. Eh, paano ko yan ay simpleng manggagawa lamang? Tricycle driver. No? Toda. Mga manggagawa, construction worker, at iba pa. Paano sila? Ibig sabihin, nawalan na sila ng pag-asa para makatamasa at maka-avail ng tinatawag na programa para sa babae? Hindi po. Hindi tayo makakatulong kapag ganong katindi ang requirements na ibibigay natin sa ating mga kababayan. Meron pa ba? Yung number 2 po. Number 2. May gusto akong tanong, siguro mamaya, baka matatanong na nila eh. Kanina ko pa inaantay yung tanong na yun eh. Congressman, balik lang po ako doon sa labor sector. Marami kasing benefit na sinabi niyo kanina. Pero pagdating po sa employer-employee, how you address yung salary rates nila for them to meet the high cost of living? Yun nga po, sabi ko, isa sa mga isusulong natin sa Kongreso, kasama dito ay yung Manila rate ay maging parehas sa Antipolo. Dahil para masolusyonan natin yung kakulangan sa financial na bahagi ng mga Antipolenians. At alinsunod, tutulungan din natin syempre yung mga employer. Ano po? Dahil alam naman natin na dalawang parehas yan. Ano po? Employer, employee. Parehas pong may karapatan. Yung isa nagninegosyo, gusto kumita. Yung manggagawa, gusto magtatrabaho, may sapat na sweldo. So kailangan balansihin natin 'yan. At doon sa gagawin nating panukala na maging Manila rate dito sa Antipolo, parehas na Manila rate dito sa Antipolo, iyon po ay tingin ko isa sa makakaangat doon sa ating mga kababayan. Pero dagdagan natin ang mga magi-invest sa Antipolo. Dahil kung walang trabaho, wala rin pong magninegosyo. Wala kang trabador. At ang kagandahan po sa Antipolo, alam niyo po, ang mga mamamayan dito ay mababait. Ano po? Masisipag, professional. Nandito na po lahat. Kaya ako'y nagtataka, bakit tayo dumadayo sa ibang lugar para magtrabaho? Isulong natin na maging Manila rate ang lungsod ng Antipolo. Yan. Congressman, Ate Melvin po pala. I-claim ko na Congressman. For example, na kayo po ay nahalal na bilang
Congressman, ano po ang Yes, position Ina. nyo pagdating sa mainit na issue sa usaping pambansa, like extrajudicial killing? Ano po ang magagawa nyo sa Kongreso para kay FPRRD, para sa mga tao na naghihiling na let him bring him home? At itong mainit na issue pagdating sa ghost flood control, ano po ang mga action na pwede nyong gawin pag kayo po ay nahalal na congressman po? Extrajudicial killing. Hindi naman natin masasabi agad na extrajudicial killing kapag lumabag sa batas. Di po ba? Ang extrajudicial killing ay malabis na pagpatay ng mahihirap o mga tao na hindi nabigyan ng hustisya. Para sa akin, tingin ko naman, nandito yung mga DDS, no? At saka yung, hindi lang DDS, kundi buong sambayan ng Pilipino. Hindi naman natin dapat binigyang ganun agad ang ating former president dahil siya ay Pilipino. Masakit ito para sa atin. Bilang mamamayang Pilipino, may sarili tayong batas. May Supreme Court tayo. May Constitution tayo. Bakit nating hinayaan na mawala? At mawala at umalis. Wala ba tayong bayag? Wala tayong pagkakaisa. Dapat sana tiningnan natin muna ang kalagayan ng ating dating Pangulo. Matanda na siya. At doon sa kanyang katandaan, dapat niya lamang siya bigyan ng parangal. Dahil sa serbisyong kanyang ginawa. Sa serbisyong kanyang ginawa, inialay niya ang kanyang buhay sa tindi ng mga issue, extrajudicial killing. Paano magiging liable ang si Presidente sa isang extrajudicial killing? Hindi naman siya ang pumatay doon. Pinatupad lang ang batas. Dahil ang batas ay para sa lahat. Ang batas, ang pinakamataas na panuntunan ng mga mamamayang Pilipino. Walang tataas sa batas. Ang nakakasakit doon na loob at nakakapanghina natin. Dahil gusto niya nasugpuin ang kriminalidad, ang corruption, ang laban tungkol sa droga. Ngayon, nandun siya sa ibang lugar at nagdudusa na tayo na rin mismo ang nagpataw ng walang hustisya at nagpataw at tayo na rin ang naging judge sa ating dating Pangulo. Isa yung kamalian na ginawa natin ng mga Pilipino. Pasensya na po. Pero totoo, alam ko na maraming nakikinig ngayong mga Pilipino dahil itong press ko na ito ay hindi lang antipolo. Pasensya na. May konstitusyon tayo. May saligang batas tayo. Bakit tayo magpapaalipin sa mga banyaga? Bakit tayo magpapadikta sa mga banyaga? May sarili tayong konstitusyon. Ipaglaban natin ang konstitusyon natin. Mabuhay ka! Ako nga si Red ko! Canada! Ayaw ko yan. Baka malaga tayo. Seryoso kayo masyado. Ay, galit po ako eh. Galit ako sa ginawa. Mali. Hindi yung naging tama. Proseso dapat. May proseso. Dahil naging Pangulo natin sila. Kahit tayo, naglingkod tayo ng mahabang panahon. Bago ang kasasadlakan mo, dadaling ka sa ibang bansa para doon ka ikulong, doon ka litisin. Anong klaseng Pilipino? Anong klaseng Pilipinas meron tayo? Dapat manalo ka kung kasi kung kaya dadali ka namin doon sa kaya mong Congress. sabihin kung yung totoong pangyayari. Pero yung nakaupo ngayon ng mga buhaya na sa Kongreso, hindi nila kayang sabihin yun. Tama? Correct. Hindi nila kayang sabihin yun. Yung kailangan namin ko. Ngayon nga Kaya kung sana kung mananalo ka para lahat mga Pilipino, lahat na. Wala nang maiwan, lahat. Suportaran ka. Yan. Mabuhay si Coy! Mabuhay! Ako si Red ko! Ito yung nanalo ng mga taga-antipolo. Kung isang tanong Hindi ilaga ha. Dalaga na. Taga. Iyaga. Yes, sir. Kuya Warren.
Para si Juan Castellanes, bali Kalye TV 25 Vlog. Kung sakasakali pala rin kayong maging congressman, susuportahan niyo ba ang socialized housing program ng gobyerno, libreng pabahay? 100% po, libre na nga. Dapat i-avail ng mga Pilipino, ng mga Antipolanyos. Yan. Socialized housing, dapat ito'y panahon na para maipamigay yung mga pagmamayari ng gobyerno, public land. Anong ginagawa natin dyan? Buburuhin natin yan, wala tayong plano. Dapat may concrete plan para sa mga public land. Nakikita natin dumadami informal settler, ilagay na, ipamahagi na. Yung mga ginawa naman na mga housing project, dapat magamit na, matirahan na, para sa ganon, maging matiwasay yung pangarap ng mga Pilipino, lalo ng Antipoleños, Dapat ay kanila ng matamasa. i-utilize nila yung mga vacant housing, huwag nila ipatinggan hanggang masira. Hindi nagagamit ng mga Pilipino Opo. o libreng pabahay galing sa gobyerno. Kung ito, painitin ko ulit yung damdamin nyo. Hindi, pwede tapusin ko muna. Ay, meron pa. Last na lang po to. Sige. Gusto ko lang malaman yung reaction niyo po pagdating po dito sa ating Vice President na kung saan ay sinasabi ng mga kalaban niya na siya ay saralustay, nilulustay niya yung milyon na pera. Pero naglabas naman po ang COA na nagamit sa tamang paraan yung pera. Ano po ang reaction niyo pagdating po dito sa usapin na ito? May due process po ang batas. At hindi naman po ibig sabihin, puro na lamang tayo akusasyon. Kailangan ang batas ang manatili. Pero dahil nga minsan, ang batas ginagawang butas. Bend the law. So minsan, mga kababayan ko, hindi lamang Antipoleños, kung buong Pilipino, manatili tayo na sumusunod sa batas. Alam natin ang batas. Dahil ba sa politika, kailangan lamang na tayo maging sunod-sunuran doon sa mga ibang nais lamang na sila ang mamahala? Hindi ganon. Hindi ganon. Kailangan may due process. Sir, ito na lang last po. Sa mga viewers po natin na nagsasabi po dito na some parents are working in Antipolo. Nasabi niyo po doon na pinapahalagan niyo yung edukasyon. Sa mga batang ito na hindi taga-Antipolo, for example, na may mga parents sila na nag-work sa Antipolo and pinapatransfer, kumbaga yung anak nila sa Antipolo, are you going to akakapin mo ba ang mga batang ito?